Isipin, sa isang iglap na tinatangal ang mga imaheng romantiko na madalas na itinghawag ng sinaunang Israel. Uno ang tunay na kagustuhan ng buhay para sa mga taong naglalakad sa mga maalikabok na kalsada na naninirahan sa mga nayon at lungsod na napakahusay sa ating pananampalataya. Hindi lamang namin pinag-usapan ang tungkol sa mga hari at propeta, ngunit ang pangaraw-araw na lalaki, babae at bata. The Bible tells us stories of incredible events, but sometimes we miss the gritty reality of the world where those events unfolded. Ngayon, sumakay tayo sa isang paglalakbay o pangmanawa ng nasasalat na mundo ng mga Israelita sa panahon ng Biblia na sumisilip sa mga layer upang makita ang mga hamon na kinakaharap nila, ang ritmo ng kanilang mga ara at ang pananampalataya na nagpapanatili sa kanila. Maganda upang makita ang Holy Land at ang mga tao nito sa pamamagitan ibang lens, isa na nagpapakita ng totoong konteksto ng kanilang buhay at ang malalim na kabuluhan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanila. Ito ay isang kwento ng kahirapan na babanat at walang tigil na pag-asa. Maraming inisipang ipinangakong lupain bilang isang malago pariso, isang lupain na literal na umapa sa gatas at pulot mula sa bawat stream. Ngunit alam ni Marco na ang katotohanan ay mas komplikado. Habang mayabang sa mga bahagi, lalo na malapit sa mga bukal o ilog, ang karamihan sa Israel ay isang malupit, hindi nagpapatawad na kapaligiran. Ang tubig ay hindi kapani-paniwalang mahirap makuha, isang pari-pareho kritikal na pag-aalala. Ang mga tag-init ay nagdala ng matindi pag-iingat ng init. Ang paglalakbay sa pagitan ng mga bayan ay punong panganib hindi lamang mula sa mga bandido, ngunit mula sa mahirap na lupain at kakulangan ng mga mapagkukunan sa daan. Hindi ito isang lugar kung saan madaling dumating ang sustansya. Ito ay isang lupain na humihiling pagsisikap, pagiging mapagkukunan at malalim na tiwala sa Diyos para sa pagkakaloob. Ang mga paglalarawan ng gatas at pulot sa Biblia ay higit patungkol sa kasaganan na nauugnay sa bawog na ilang naiwan nila at ang potensyal na pagkamayabong na ipinagkaloob ng Diyos, sa halip na isang paglalarawan ng walang hirap na pamumuhay. Ang pang-araw na buhay ng isang Israelita ay idinidikta sa pamamagitan ng araw at ang pangangailangan ng tubig. Ang trabaho ay nagsimula sa madaling araw na madalas na kinasasangkutan ng agrikultura, mga patlang ng pagtatanim, pag-alaga ng mga groves, ng oliba o mga ubasan, o pag-alaga ng mga kawan ng mga tupa at kambing sa mga burol. Mahalaga ang pangingista para sa mga malapit sa dagat ng Galilea. Ang paggawa na ito ay pisikal na hinihinggi at direktang nakasalalay sa hindi mahulaan na mga pattern ng panahon. Ang tubig ay hindi nakuha mula sa tap. Ito ay nakolekta mula sa chister na inukit sa bato na punong mahalagang tubig ulan o dinalang malalayong distansya mula sa balon. Ang bawat pagbagsak ay mahalaga. Ang kanilang damit ay simple, pinagtagpi na lana o lino, praktikal para sa klima at paggawa. Ang pagkain ay pangunahing. Ang stapel ay tinapay, madalas na inihurnong aro. Ang mga gulay, prutas at legum ay nagdagdag ni dieta. Mga karne ay isang bihirang luho na nakalam para sa mga espesyal na okasyon ng mga kapistahan sa relihiyon. Survival required discipline, community cooperation, and reliance on God's grace for the harvest and water. Ang Sabas ay hindi lamang isang araw. Ito ay isang sagradong utos mula sa Diyos, malalim na nasusunog sa batas at ang buhay ng pananampalataya. Ang mga patakaran nito ay hindi kapani-panibaniwalang mahigpit. Ang isang tao ay hindi maganang apoy, magandang isang komplikadong pagkain, magdalang mga pasanin kahit na tila magan, o maglakbay ng higit pa sa isang maikling distansya, tinukoy bilang isang paglalakbay sa araw ng Sabbath. Ang mga patakarang ito ay hindi di makatwiran. Ang mga ito ay sinadya upang matiyak ang kumpletong pahinga at tumuan sa pagsamba at pamilya. Ang pagsira sa mga batas ng Sabbath, lalo na sinasadya, ay itinuturing na matinding pagkakasala na maaaring parusahan ng kamatayan ayon sa batas ng Mosaic. Ang katigasan na ito ay nagtatampok ng napakalawag na kahalagahan na inilagay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagtabi sa isang ara na buong nakatuon sa Kanya na nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Sa Jerusalem, ang templo ay hindi lamang isang lugaring pagsamba.
Ito ay ang ganap na sentro ng buhay ng Israel. Ito ay isang spiritual na hub kung saan inaalok ang mga sakripisyo sa Diyos Ra, araw kasunod ng masalimuot ng mga tagubilin na ibinigay sa Biblia. Ngunit ito rin ang puso ng ekonomiya, kumikilos tulad ng isang gitnang bengko kung saan ang pere, nakaimbak at ipinagpalit, isang nakagaganyak na pamilihan kung saan ang mga kalakal na may kaugnayan sa pagsamba ay naibenta, at kahit na isang uri ng legal na sentro kung saan ang mga hindi pagkakaunawan ay kung minsan ay naisin ng mapari, ang patuloy na pangangailangan para sa mga sakripisyo ng hayop ay nangangkulugang gumana rin ito bilang isang makabuluhang pagpatay, isang matibay na katotohanan sa likod ng mga ritual. Ang manipis na sukat ng operasyon na kinasasangkutan ng libo-libong mga pari at levita na binibigyang din ng sentralidad nito sa pagkakakilanlan ng bansa at ang kaugnayan nito sa Diyos. Ang buhay sa Jerusalem mismo ay isang pag-aral sa mga kaibahan na kaibahan. Ang kahanga-hangang istruktura ng templo ay namuno sa kalangitan, isang simbolo ng presensya ng Diyos sa kanyang mga tao. Sa ibaba nito ay nagbuslong masiglang merkado na puno ng mga vendor, peregrino, at mga lokal na residente. Gayunpaman, sa tabi ng kadakilan na ito ay ang malupit na katotohanan ng isang sinaunang langsod. Ang kalinisan ay hindi maganda sa pinakamahusay, karaniwan ng mga pulubi na sumasalamin sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. At ang kailanman ay naroon ay ang mga sundalong Romano, isang pare-peryo, hindi kanais-nais na paalalang trabaho, ang kanilang otoridad na ipinatupad sa pamamagitan ng pananakot at ang nakikitang mga pagpapatupad ng kontrol. Ito ay isang langsod ng malalim na espiritual na debosyon na umiral ng mga tabi na may kahirapan pangapi sa politika at ang mga pagkikibaka sa pangaraw-araw na buhay. Ang istrukturang panlipunan ay mahigpit na hierarkikal. Sa tuktok ay ang mga relihiyoso at pampolitika ng mga elite, tulad ng mga Sadducees at mga Parisiyo na may hawak na makabuluhang kapangyarihan at impluensya kahit na madalas silang hindi sumasangayon sa kanilang sarili. Sa ibaba nito ay ibang mga antas ng mga pari, levita, mga ngalakal, mga gawa at mahihirap. Ang buhay ay partikular na mahirap para sa mga kababayan. Mayroon silang limitadong mga karapatan sa legal, hindi maaring mangpatuto sa korte, at ang mga pag-asawa ay karaniwang nakaayos. Ang pangangalunya para sa isang babae ay maaring magdalang parusang kamatayan, isang malaking kaibahan sa mga kahinatnan para sa mga kalalakihan. Ang mga Samaritano, kahit na nagbabahagi ng ilang pamana sa relihiyon, nahaharap sa matinding pag-iwalay at paggiling mula sa mga pangunahing Hudyo. Ito ay isang lipunan kung saan ang katayuan at background ay labis na naimpluwensyahan ang mga pagkakataon at paggamot. Ang mundong ito ay nabuhay sa ilalim ng mabibigat na kamay ng pananakop ng Roman. Ang mga Romano ay nagpataw ng malupit na buwis na nakolektang ng Republicans, madalas ng mga Hudyo na nakipagtulungan sa mga Romano at labis na nagalit ng kanilang sariling mga tao. Ang mga buwis na ito ay pinundohan ang administrasyong Romano at militar na karagdagang pagdrening ng mga mapagkukunan ng mga Israelita. Ang paglaban ay sinalubong ng mabilis at nakasisindag na kalupitan. Ang pagpapako sa krus ay hindi lamang isang para ng pagpapatupad. Ito ay isang sadyang tool ng psikolohikal na terorismo na idinisenyo upang maipakita sa publiko ang mga kahihinatnan ng pagtanggi sa otoridad ng Roma. Ang paningin ng mga pagpapako sa krus ay isang pangakaraniwan, kakilakilabot na katotohanan na binibigyang din ng pangapi na kinakaharap araw-araw. Ito ay sa mundong ito ng paghihirap, mahigpit na batas sa relihiyon, hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, at paniniyal ng Roma na ipinanganak si Jesucristo. Ang kanyang buhay nagaturo at sakripisyo ay naganap sa loob ng napakatiyak, mapakamong konteksto na ito. Sa kabilang mga paghihirap, ang mahigpit na mga batas, hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, at ang brutal na pangaping-aping Roma, isang malalim at walang hanggang pag-asa na nagpatuloy sa mga mamamayan ng Israel. Ang pag-asa na ito ay nakaugat sa mga pangako na matatagpuan sa buong Biblia, ang pangako ng isang darating na Mesiyas, isang tagapagligtas na tatubos sa Israel, ibalik ang kanilang kapalaran,
at mag-usisa sa panahon, katarungan at kapayapan. Ang pag-asang ito ay nagpukaw ng kanilang pananampalataya at sinuportahan sila sa pamamagitan ng napakalawag na pagdurusa. Nangyayari sila para sa katuparan ng plano ng Diyos, na kumapit sa paniniwala na hindi niya ito nakalimutan at na ang kanyang pinahiran na si Jesucristo ay sa huli ay magtatagdang imgabagay. Ito ay masiding pag-asa na nagandang lupa para sa pagdating ng kanilang hinihintay. Ang pag-unawa sa malupit na katotohanan ng buhay sa Biblia ay pinalalalim ng Israel ang ating pagpapahalaga sa pananampalataya ng mga tao at ang konteksto ng mga kilos ni Diyos sa kanila. Paano binabago ng mahirap na katotohanan ang iyong pananaw sa mga kwentong nabasa mo sa Biblia? Ibahagi ang iyong mga salobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutan na mga subscribe sa channel at iyon ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video. Hanggang sa pagkatapos, ang kapayapaan ay sumainyo. Marco, ang pag-unawa sa mahirap na kapaligiran ay nagbibigay sa amin ng isang mas malalim na lens kung saan titingnan ang ministeryo ni Jesucristo. Hindi lamang siya naghahatid ng mga abstract na espiritual na katotohanan, diretso siyang nagsasalita sa sakit pangapi, legal na relihiyoso, at pagnanais ng kalayaan na tinukoy, ang pangaraw-araw na pag-iral para sa mga taong ito. Ang kanyang mensahe ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa isang buhay, ito ay may malalim na implikasyon para sa kung paano nabuhay ang buhay hanggang na sa ilalim ng bigat ng Roma at mga istrikto ng relihiyosong piling tao. Isa lang ang sermon sa bundok, halimbawa, nang magturo si Jesucristo tungkol sa pagmamahal sa iyong mga kaaway pago ng iba pang pisngi, at pagdarasal para sa mga nag-iusig sa iyo, nakikipag-usap siya sa isang tao na aktibong inusig ng parehong mga sundalong Romano at kung minsan ang kanilang sariling mga kababayan na nakipagtulungan sa mga autoridad. Hindi ito payo sa theoretical, ito ay isang radikal na tawag sa ibang uri ng pananampalataya sa harap ng brutal na katotohanan. Ang kanyang pakikipag-ugnay sa mga marginalized, ang mega-kolektor ng buwis, nakikita bilang mga traidor na nakikipagtulungan sa Roma, ang mega-Samaritano, mga outcast ni relihiyon, ang misakit at mahihirap, na madalas na nakikita bilang sinumpa ng Diyos, direktang hinamon ng mahigpit na hierarkining lipunan at relihiyosong mga batas na nagmula sa mga interpretasyon ng Biblia. Ipinakita ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon kung ano ang tunay na hitsura ng habag at hustisya ng Diyos na pinuputol ang mga lering tradisyon ng tao na nakatago ng orihinal na hangarin ng Diyos. Ipinakita niya na ang puso ng Diyos ay para sa lahat ng mga tao, lalo na ang mga lipunan na itinapon, at ang pananampalataya na iyon ay hindi tungkol sa panlabas na pagsangayon ngunit panloob na pagbabago ngayon at tunay na pag-aibig sa iba, mga isip tungkol sa mga himala. Ang pagbabagaling sa mga may sakit, na nakikita ang bulag, pinapagay ng gutom, ang mga ito ay hindi lamang mga palatanda ng banal na kapangyarihan, kahit na tiyak na iyon. Sa isang mundo na walang nitong pangatitasan sa lipunan, kung saan ang sakit o kapansan ng mga nangangahulugang ang pagwasak at gutom ay isang palaging banta para sa marami, ang mga kilos na ito ay malalim na pagpapakita ng away at pagkakalug ng Diyos. Nag-alok sila ng nasasalat na pag-aasa at kaluwagan sa isang desperadong pag-aaral na nagtuturo sa isang hinaharap sa ilalim ng pamamahala ng Diyos kung saan ang gayong pagdurusa ay hindi na. Ang mga himala na ito ay nagpalakas ng pananampalataya ng mga sumunod sa Kanya at hinamang ng pag-aalinlangan ng mga taong kumapit sa katayuan ko o hindi maaring ibalik ang Kanyang mga aksyon sa kanilang naunang mga paniwala ng Mesiyas mula sa Biblia. Ang mga pinuno ng relihiyon sa ara ay madalas na kumakatawan sa itinatag na istrukturang kuryente, malalim na namuhunan sa kanilang mga interpretasyon ng batas at ang kanilang autoridad sa mga tao. Si Jesucristo ay madalas na nakipag-away sa kanila, hindi dahil tinanggihan, Biblia o batas ng Diyos, ngunit dahil ipinahayag niya ang tunay na espiritu at layunin nito, na madalas na inakusahan silang pagkukunwari at paglalagay ng mga pasanin sa mga tao na hindi nilaan ng Diyos, ang kanyang otoridad na magpatawad ng mga kasalanan upang bigyang kahulugan ang banal na kasulatan na may sariwang pananaw
ang kahulugan ng banal na nagbanta sa kanilang kontrol at inilantat ang mga limitasyon, ang isang pananampalataya na itinayo lamang sa mga patakaran at ritual na walang tunay na pag-ibig at hustisya. Ang kanilang pagsalungat kay Yesu Kristo ay ipinanganak dahil sa isang takot na mawala ang kapangyarihan at isang panggunahing hindi pagkakaunawaan sa planong nagpaglalahad ng Diyos sa kabila na kanilang malalim na kaalaman sa mga banal na kasulatan. Nagpupumilit silang ibalik ang Mesiyas na inilarawan sa Biblia kasama ang taong nakatayo sa harap nila, hinahamon ang kanilang mga tradisyon at makipag-aibigan sa mga outcasts. Ang panawagan na sundin si Yesu Kristo sa makatuwid ay hindi madali. Hinihiling nito ang isang radikal na pananampalataya, isang pagpayag na magtiwala sa Kanya ng lubusan kahit na nangangahulugan. Ito ay pagtanggi sa mga pamantayan sa lipunan, hinahamon ng mga autoridad sa relihiyon at isinasapanganibamput ng gobyerno ng Roma. Ang landas ng pananampalataya na inilatag niya ay isa sa pagtanggi sa sarili, may dalang krus at sumunod sa Kanya. Ang mensaheng ito ay sumasalamin ng malalim sa mga naapi at nangnanais ng tunay na pagpapalaya, hindi lamang mula sa Roma, kundi mula sa kasalanan at espiritual na pagkalipin. Nakita nila kay Yesu Kristo ang katuparan ng mga pangako na nabasa nila sa Biblia, ang sagisag ng pag-ibig at kapangyarihan, Diyos, at ang pag-asa para sa isang bagong inaharap. Ang radikal na pananampalataya na ito ay patuloy na nasubok. Ang pagsunod kay Yesu Kristo ay nangangahulugang potensyal na pagiging ostracized ng pamilya at pamayanan na nahaharap sa pag-ausig mula sa kapwa relihiyoso at sekular na autoridad at maging ang pagkamartir. Gayunpaman, sa kabilang napakalawag na mga hamon na ito, lumaki ang kanilang pananampalataya habang nasasaksiyan nila ang kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Naunawaan nila na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado ng mga imperyo sa lupa o mga institusyong pang-relihiyon at na ang tunay na kaharian ng Diyos ay sumisira sa mundo sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ang kanilang pag-unawa sa Biblia ay nabago nang makita nila ang mga hula na natutupad at ang karaktering Diyos ay ipinahayag sa mga hindi pa naganap na paraan. Nalaman nila na ang pananampalataya ay hindi lamang intelektual na paniniwala sa mga paniniwalan ngunit isang buhay aktibong tiwala sa Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsunod kay Yesu Kristo kahit nasa harap ng labis na kahirapan. Ang dinamikong pagkikipag-ugnayan sa pagitan ng malupit na katotohanan ang kanilang mundo, ang revolusyonaryong mensahe ni Yesu Kristo at ang nagbabago na kapangyarihan ng pananampalataya ay sentro sa pag-unawa sa unang kilusang Kristiyano at ang mensahe na nilalaman sa loob ng mga pahina ng Biblia. Hindi ito isang madali o komportable na landas, ngunit ang isang minarkahan ng malalim na hamon at mas malalim na pag-asa na nakaugat sa tawad gawain ni Jesu Kristo at ang katapatan ng Diyos. Ang malalim na pag-asa na ito ay hindi tungkol sa pagtaka sa kanilang mahirap na mga kalagayan ng buo, ngunit tungkol sa paghahanap ng banal na lakas at layunin sa loob nila. Hindi sila naghahanap ng isang literal na lupain na dumadaloy sa pisikal na kasaganan, tulad ng na-idealize na larawan ng ipinangakong lupain ay maaring magmungkahi, ngunit isang espiritual na kaharian na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ang kanilang pananampalataya ay nagbago ng kanilang pananaw na nagpapahintulot sa kanila na makita ang kamay ng Diyos sa trabaho kahit nasa gitnang pagdurusa. Ang Biblia ay naging isang lens kung saan naintindihan nila ang kanilang kasalukuyang katotohanan na nakikita ang mga eko ng mga karaang pakikibaka at mga hula na tumuturo sa tunay na tagumpay ng plano ni Diyos. Nalaman nila na ang pagsunod kay Yesu Kristo ay nangangahulugang yakapin ang ibang uri ng kasaganaan, espiritual na kayamanan, kapayapaan na higit sa pag-unawa, at isang hindi nababagabag na koneksyon sa banal ng pananampalataya na ito ay hindi isang pasibo na sistema ng paniniwala ng ngunit isang aktibo nagbabago na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo na nagpapahintulot sa kanila na magtiis ng pagsubok, magpatawad sa mga kaaway, at ibahagi ang kanilang radikal na mensahe sa isang mapusok nen mundo.
Natagpuan nila sa mga turo at halimbawa ni Jesucristo ang isang praktikal na gabay para sa pamumuhay, isa na hinamon ang mga magpamantayan, ning kanilang lipunan at hiniling ang isang antas, ning pagsasakripisyo sa sarili na ang malalim na pananampalataya lamang ang maaring mapanatili. Ng kanilang pag-unawa sa Diyos ay hindi nakakulong sa malalayong mga konsepto ng teolohiko. Ito ay isang masigla, personal na pagkikipagtagpo sa buhay na Diyos na nagpasok ng kasaysayan sa tao ni Jesucristo. Ang Biblia ay nagbigay ng salaysay na balangkas para sa engkwentro na ito na nakukonekta sa kanilang kasalukuyang karanasan sa mahabang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan. Nakita nila na ang ipinangakong lupain na kanilang nais ay hindi bumalik sa isang pisikal na lokasyon, ngunit ang isang pagsulong patungo sa buong pagsasakatuparan ng kaharian ng Diyos, isang pag-asa sa hinaharap na nagpapalabas ng kanilang kasalukuyang tiyaga. Ang espiritual na pokus na ito ay nagpapahintulot sa kanila na lumampas sa mga limitasyon at panganib ng kanilang pisikal na kapaligiran. Ang init, ang kakulangan ng pangapi sa politika, wala sa mga ito ang maaring magpapatay na kapoy ng kanilang pananampalataya, na nakaangkla sa hindi matitinag na mga pangako ng Diyos na matatagpuan sa Biblia at ipinakilala kay Jesucristo. Naunawaan nila na ang kanilang tunay na pagkamamamayan ay nasa langgit at ang walang hanggang pananaw na ito ay nagbigay sa kanila ng lakas, loob na harapin ang mga hamon sa lupa na may pansin na pagiging matata. Ang kanilang buhay ay naging isang testamento sa kapangyarihan ng pananampalataya upang mabago ang kahirapan sa pagkakataon na naging ipag-ausig sa isang platform para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Umasa sila sa patnubay ng mga espiritu, ipinangako ni Jesucristo na magnavigat ng mga komplikadong sitwasyon at kumaway ng mga mahirap na pagpapasya. Ng pamayanan ng mga nanampalataya, na pinagsamang ang kanilang ibinahaging pananampalataya sa Diyos at ang kanilang debosyon kay Jesucristo ay naging kanilang bagong ipinangakong lupain, isang lugar ng suporta, paghihikayat at ibinahaging layunin sa isang mundo na madalas na tinanggihan sila. Pinag-aralan nila ang Biblia ng magkasama na nalanggin ng magkasama, itibinahagi ang kanilang mga maliit na mapagkukunan, na nagpapakitang isang pag-ibig na sumasalamin sa pag-ibig ni Jesucristo. Hindi ito theoretical, ito ang praktikal na pag-awayan, kanilang pananampalataya sa harap ng kahirapan sa tunay na mundo. Hindi sila nagpapangap na ang mundo ay madali, nabubuhay sila sa pamamagitan ng pananampalataya sa isang Diyos na mas malaki kaysa sa mga hamon sa mundo. Ang kanilang pangako kay Jesucristo ay ganap, na humuhubog sa bawat aspeto ng kanilang buhay, mula sa kanilang etikal na pag-uugali hanggang sa kanilang pagpayag na harapin ang pagkamartir. Ng mga pangako ng Biblia tungkol sa buhay na walang hanggan at ang pagbabalik ni Jesucristo ay nagbigay ng isang malakas na insentibo upang manatiling matatag. Ang kanilang pananampalataya ay nasubok araw, na raw hindi lamang sa pamamagitan ng mga panlabas na banta, ngunit sa pamamagitan ng panloob na pag-alinlangan at ang patuloy na presyon upang umayon sa mga inaasahan sa lipunan. Gayunpaman, mabilis silang humawak sa kanilang paniniwala sa soberanya ng Diyos at ang nagbabago na kapangyarihan ni Jesucristo. Ng kwento ng mga Kristyanismo ay isang nakakahimok na paglalarawan kung paano ang pananampalataya ay maaring umunlad sa hindi malamang na mga pangyayari. Muling tukuyin ang mismong paniwala ang isang ipinangakong lupain mula sa isang lokasyon ng heograpiya hanggang sa isang espiritual na katotohanan na nakabase sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at ipinagbigay alamang ng mga nangawalang katapusang katotohanan ng Biblia. Itinampok nito na ang tunay na seguridad at katuparan ay hindi matatagpuan sa mga kondisyon sa lupa, ngunit sa matatag na pag-ibig at hindi nagbabago ng mga pangako ng Diyos na akses sa pamamagitan ni Jesucristo at naunawan sa pamamagitan ni Biblia. Nalamang nila na ang kanilang mga pakikibaka ay hindi tandang kawalan ng Diyos, ngunit madalas na isang krus na kung saan ang kanilang pananampalataya ay pinino, na nagpapatunay sa pagiging tunay nito. Sa tutulang, ibalik natin ang orasan pa, lampas sa unang panahon ng Kristiyanang hinawakan lamang natin,
Sa pang-araw na ritmo ng buhay sa sinaw ng Israel, ang mundo na nabuo ang likuran para sa karamihan ng Biblia at ang mismong yugto kung saan maglalakad si Jesucristo sa isang araw ng mga aglakad. Mahalaga na maunawa ng mundong katotohanan na ito upang lubos na pahalagahan ng revolusyonaryong mensahe na dinala niya at ang konteksto ng kanilang pananampalataya. Ang kanilang buhay ay intrinsically na nagaling sa natural na mundo na idinidikta hindi sa pamamagitan ng mga orasan, ngunit sa pamamagitan ng ara. Nagsimula ang trabaho sa madaling ara. Ang mga unang sinag ng ila ay nagsin sa pagsisimulang paggawa ng araw, kung ang mga patlang na patlang sa terrestrial seeds, mga kawan ng mga kawan sa mga pastulan, o paghahagis ng mga lambat sa dagat ng Galilea o sa kahabaan ng baybayin para sa panginggista. Manganit ng tanghali ng araw ay madalas na nangangahulugang isang panahon ng pahinga. Ang mga aktibidad na nagpapatuloy habang ang temperatura ay pinalamig sa huli na hapon na nagpapatuloy hanggang sa hapon. Ang araw ay hindi lamang isang timekeeper. Mahalaga ito para sa kanilang kaligtasan, paghihinog ng butil, paginit ng lupa para sa mga pananim, at pag-impluensya sa mga paggalaang mga hayop. Ang pag-asa sa ara ay nangangahulugang isang malalim na koneksyon sa mga siklo ng kalikasan, mga siklo na naintindihan nila na nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Ang tubig ay isa pang pangunahing madalas na tiyak elemento ng kanilang pag-iral. Hindi tulad ng mga rehiyon na may masaganang mga ilog, ang karamihan sa mga sinaunang Israel ay lubos na umasa sa tubig ulan. Ang tubig na ito ay nakolekta at nakaimbag sa mga balon, mga reservoir sa ilalim ng lupa, na madalas na hinukay sa bato at may linya na may plaster upang may wisa ng seepage. Ang mga balon na ito ay buhay mismo. Ng pamamahala sa kanila ay isang pangaraw-araway na pangangailangan, pagsuri ng mga antas, pag-ingat ng paggamit, at pagdarasal para sa napapanahong pag-ilan. Ang isang matagal na tagtuyot ay hindi lamang abala. Ito ay isang potensyal na sako na nagbabanta ng mga pananim, hayop, at buhay ng tao. Ang pag-asa sa ulan, isang regalo mula sa langit na binibigyang diin ang kanilang pag-asa sa pagkakalob ng Diyos. Isang tema na pinagtagpi sa buong Biblia, ang pagguha ng tubig mula sa balong inayono. Ang kanilang sariling pamilya ay isang makabuluhang gawain, lalo na para sa mga kababayan at mga bata, isang gawain na inilalarawan sa maraming mga salaysay sa Biblia. Ang kanilang damit ay sumasalamin sa mga praktikal ng kanilang buhay at klima. Ng mga simpleng tunika na madalas nagawa sa lino o lana, ay nabuo ang pangunahing damit para sa parehong kalalakihan at kababayan. Ang isang balabalo mantle ay nagbigay ng isang cool na gabi at nagsilbi bilang isang kumot sa gabi, kung minsan kahit na bilang collateral para sa mga pautang. Kahit na ang batas sa Biblia ay ipinagbabawal na panatilihin ito ng magdamag kung ito ay sumasaklo lamang sa isang tao. Karaniwan ng mga takip ng ulo para sa proteksyon mula sa ara at hingin, at ang mga sandalyas ay ang kasuotan sa paa. Ang dekorasyon ay minimal para sa karamihan na nakatuon sa utility at kahinhinan na ginagabayan ng mga pamantayan sa kultura na madalas na may megaugat sa kanilang pag-aunawa sa mga inaasahan ng Diyos para sa kanilang pamayanan. At pagkatapos ay nagkaroon ng dieta, simple at higit sa lahat batay sa halaman, ang namastapi at tinapi, ginawa mula sa trigo o barley. Ang tinapi ay hindi lamang isang item sa pagkain, ito ay simbolo ng sustansya, ng buhay mismo. Ang pagiling botil, pagnayad in kuwarta, at pagluluto ng tinapay ay pang-araw-araw na gawain sa bawat sambahayan. Kasabay ang tinapay, kumain sila ng mga olibo at langis ng oliba, igos, petsa, ubas, lentil, beans, at ibang-ibang mga gulay na lumago sa maliit na hardin. Karaniwan ng mga isda sa mega lugar na malapit sa mga katawan ng tubig tulad ng dagat ng Galilea, at madalas na tuyo o inasnan para sa pangangalaga. Gayunpaman, ang karne ay isang luho, bihirang kinakain ng mga ordinaryong pamilya. Ito ay karaniwang nakalaan para sa mga espesyal na okasyon, pagdiriwang, o mga sakripisyo na inalok sa Diyos. Ang simpleng dieta na ito na madalas na paulit-ulit ay naka-highlight ng kanilang pag-asa sa matagumpay na aniyatang pagkamayabong ng lupain,
patuloy na paalalang kanilang kahinaan at ang kanilang pangangailangan para sa pagpapala ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang sa mga engrandeng teolohikal na konsepto, ngunit sa pangaraw-araw na tinapay na ibinigay ng Diyos o pinigil. Ang Biblia ay nagbigay ng mga alituntunin sa malinis at marumi na pagkain na karagdagang pagsasama ng kanilang pananampalataya sa mismong kilos na pagkain. Ito ay pangaraw-araw na mundo na naghihintay sa pagdating ni Jesucristo, isang mundo kung saan ang buhay ay pisikal na hinihindi, malalim na konektado sa lupain at mga ritmo nito, at malalim na hinuhubog ng kanilang pag-unawa sa Diyos at ng kanyang mga batas na naitala sa Biblia. Ang kanilang pagnanasa sa isang Mesiyas, para sa katuparan ng mga pangako ng Diyos, ay ipinanganang mula sa nasasalat na katotohanan, ng pakikibaka, pag-asa, at walang tigil na pananampalataya sa Diyos, nina Abraham, Isaac, at Jacob. Sa mundong ito ng pang-araw-araw na pagkikibaka at malalim na pag-asa sa Diyos para sa ikabubuhay, mayroong isang araw na nakahiwalay, natatanggi at panimula na naiba ang Sabbath. Ito ay isang utos na ibinigay ng direktang Diyos sa Biblia, isang pundasyon ng kanilang tipan at isang malalim na pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Higit sa isang araw lamang, ang Sabat ay isang banal na institusyon na minarkahan ang Israel bilang natatanggi, isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao sa lahat ng henerasyon. Ang mga tagubilin tungkol sa pagmamasid nito ay malinaw at natagpuan ng paulit-ulit sa buong Biblia na binibigyang din ng kabanalan. Nito ay ang kabigatan na tining ng Diyos, ang pagpapanatili nito. Ang katigasan ng mga patakaran ng Sabat ay maring mukhang matindi sa atin na ngayon, ngunit ang pag-unawa sa kanilang konteksto ay mahalaga. Ang utos ay hindi lamang tungkol sa pagpahinga ng katawan. Ito ay tungkol sa pagpahinga mula sa trabaho partikular ang malikaying, produktibong paggawa na tinukoy ang iba pang 6 na araw. Ito ay isang sapilitang pagtigil sa kanilang sariling mga pagsisikap, isang pagpapahayag na ang kanilang tunay na kagalingan at probisyon ay hindi nakasalalay lamang sa kanilang walang tigil na paghihirap, ngunit sa huli sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Natalang Biblia ang taasang mga pagbabawal upang matiyak ang kabuwang paghihiwalay na ito mula sa linggo ng trabaho. Ang isa sa mga kilalang at mahigpit na mga patakaran ay ang pagbabawal laban sa pag-aaklas ng apoy sa araw ng Sabat, Exodo 30:3. Sa isang oras na kinakailangan ng apoy para sa pagluluto, pagpainit, at maraming menggalika ng halugan ito ng isang kumpletong paginto sa mga naturang aktibidad, kailangang mga nang pagayin sa araw bago, ang mga bahay ay magiging mas cool kung ito ay malamig. Ito ay isang nasasalat na paraan ng pagpapatupad ng isang pahinga mula sa normal na mga gawain ng paggaway at ginhaway na nagmula sa pagsisikap ng tao. Ang isa pang panggunahing paghihigpit ay nagdadala ng anumang pasanin o paggaway ng anumang gawain, Jeremias 17:1-22. Hindi lamang ito tungkol sa mabibigat na naglo, lo't pinalawak ito sa pagdalang anuman mula sa bahay ng isang tao sa labas, o pagdadalang mga kalakal para sa komersyo o anumang iba pang produktibong layunin. Sumisimbolo ito sa pagsuspinde ng negosyo, kalakalan at personal ng mga pagkakamali na bumubuo ng trabaho. Ang nakilosing pagdalang isang pasanin ay kumakatawan sa mga karaniwang aktibidad ng nagtatrabaho na linggo, at sa Sabat ito ay upang tumigil. Ito rin ay tahasang limitadong paglalakbay. Kung hindi ka maaring magdalang anuman, ang mga mahabang paglalakbay para sa makaraniwang layunin ay hindi praktikal. Pinalakas ang ideya na manatili sa loob ng ilang mga limitasyon, madalas na binibigyang kahulugan, bilang isang paglalakbay sa araw ng Sabas, isang distansya na sapat para sa mga kinakailangang aktibidad na pangkomunidad tulad ng pagsamba, ngunit hindi para sa komersyo o malawak na paglalakbay. Ang pinakakupansin-pansin na aspeto ng mga patakarang ito, gayunpaman, ay ang parusa sa pagsuway. Ang Biblia ay hindi patas. Ang pag-asang Sabat ay maaaring magresulta sa parusang kamatayan. Ang Exodo 31:14 ang nagsasad, dapat mong panatilihin ang Sabat, sapagkat ito ay banal para sa iyo. Ang lahat na sumisiran nito ay tiyak na papatayin,
sapagkat ang sinumang gumawa ng anumang gawain dito, ang kaluluwa na iyon ay mapuputol mula sa kanyang mga tao. Ang mga numero 23-36 ay nagtala ng isang tiyak na halimbawa ng isang tao na natakpuan na nagtitipon ng mga stick sa Sabat, na dinala sa harap ni na Moises at Aaron at kasunod na binato ng kamatayan ng kapisanan na iniutos ng Diyos. Ipinapagitan nito ang matinding gravity na nakadikit ng Diyos sa utos na ito. Ang paglabag sa Sabat ay hindi nakita lamang bilang isang menor de edad na pagkakasala. Ito ay tiningnan bilang isang gawaing paghihimagsik laban sa tahasang utos ng Diyos, isang pagtanggi sa tanda ng tipan, at sa makatuwid ay isang bagay na seryosong sapat upang makarantiya ang pinakamalubhang parusa sa ilalim ng batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ang parusang kamatayan na ito ay binibigyang diin kung paano ang sentro ng Sabat sa kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Hindi lamang ito mungkahi. Ito ay isang utos na nagdadalang bigat ng buhay at kamatayan. Ang kanilang pananampalataya ay ipinakita hindi lamang sa mga magagandang gawaing pagsamba kundi sa masusing pagsunod sa mga pang-araw-araw at lingguhang regulasyon na inilatag sa Biblia. Inaasahan na ipatupad ng komunidad ang mga patakarang ito. Tinitiyak na ang kabanalan ng araw ay napanatili. Ang mismong istruktura ng kanilang linggo na nagtatapos sa ganap na pahinga na ito na idinidiktan, Diyos, inuhubog ang kanilang ritmo ng buhay at patuloy na nagpapaalala sa kanilang nasa sa kanilang tagalika at kanilang mga tungkulin sa tipan. Ito ay kapaligiran na matarik sa mahigpit na pagsunod sa batas ni Diyos tulad ng naitala sa Biblia. Nanabo ang likuran para sa pagdating ni Jesucristo at ang kanyang kasunod na pagkikipag-unay sa mga malalim na tradisyon at interpretasyon ng mga utos ni Diyos. Ang malalim na paggalang at takot na nakapaligid sa Sabas ay pinagtakpi sa telang kanilang pang-araw-araw na pag-iral at ang kanilang unawa sa kung ano ang ibig sabihin upang mabuhay sa tapat na pagsunod sa Diyos. Ang kanilang buong para ng pamumuhay, ang kanilang pag-unawa sa pananampalataya, at ang kanilang komunal na pagkakakilanlan ay hinuhubog ng mga banal na direktiba na ito. At kung ang Sabas ay kumakatawan sa pulso ng kanilang lingguhang debosyon at pagsunod, ang templo sa Jerusalem ay ang mismong puso, ang hindi may kakailan na pangunahing bahagi ng kanilang pambansa at relihiyosong buhay. Ito ay hindi lamang isang gusali, ito ay nexus kung saan nakilalang banal ang tao, ang lugar na inila ng presensya ng Diyos. Tulad ng inilarawan sa Biblia, ito ay ang pagtatapos ng mga siglo ng pananabik at paghahanda, ang pisikal na sagisag ng ugnayan ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang kanilang buong konsepto ng pananampalataya ay umiikot sa mga ritual, sakripisyo, at mga panalangin na inaalok sa loob ng sagradong presinto. Ngunit ang papeling templo ay lumawak ng higit pa sa pagsamba. Ito ay sa esensya, ang sentral na institusyon na namamahala sa halos lahat ng aspeto ng lipunang Hudyo. Isipin ito bilang hub ng kanilang universo, pangkabuhayan, kumana ito tulad ng isang gitnang bangko. Ang mga ikapuat handog na dinalang tapat na ipinag-awatos ng Diyos sa Biblia ay kumakatawan sa isang makabuluhang daloy ng kayamanan. Ang mga mapagkukunang ito ay sumusuporta sa pagkasaserdoti, ang mga Levita, ang pangangalaga ng templo mismo, at inilaan para sa mahirap at nangangailangan sa loob ng komunidad. Ang kayamanan ay naipon sa loob ng treasury nito na ginagawa itong isang malakas na nilalang pinansiyal. Sa judicially, ang Sanhedrin, ang pinakamataas na relihiyoso at legal na konseho na madalas na nakatagpo sa loob ng mga korteng templo o malapit. Ang konseho na ito ay binibigyang kahulugan at inilapat ang mga komplikadong batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, na nalutas ang mga hindi pagkakaunawa na nagmula sa mga debate sa teolohiko hanggang sa mga bagay na sibil. Ang kanilang mga pagpapasya na nakaugat sa kanilang pagmunawa sa Biblia at itinuturing na banal na inspirasyon, dinala ang tunay na autoridad. Kaya, kung mayroong kang isang pangunahing legal na pagtatalo, lalo na ang isang nakakantig sa batas o kasanayan sa relihiyon, ang mga batayan ng templo ay kung saan maaari kang humingi ng hustisya na gumaganap bilang isang korte suprema.
Sosyal at komersyal ang presinto ng templo ay isang bossing centering de aktibidad, lalo na sa mga pangunahing pagdiriwang ng paglalakbay tulad ng Paskwa, Pentecostes, at pistang mga tabernakulo. Ang libu-libong mga peregrino ay mag-ugnay sa Jerusalem mula sa lahat ng sulok ng kilalang mundo. Kailangan nila ang mga hayop para sa sakripisyo, ang mga ritual ng kadalisayan na ginanap, at mga lugar upang manatili. Lumika ito ng isang napakalaking pamilihan. Sa loob ng mga panlabas na korte, ang mga nagtitinda ay nagbibenta ng mga kalapati, tupa, baka, at iba pang mga kinakailangan para sa pagsasakripisyo na inireseta ng Diyos. Ang mga nagbabago ng pera ay naroroon din, kinakailangan dahil ang mga peregrino na dumating mula sa magkakaibang mga rehiyon ay gumagamit ng iban-ibang mga pera na kailangang ipagpalit para sa tiyak na barya na tinanggap para sa maghahandog sa templo. Ang komersyal na aktibidad na ito, habang ang praktikal at nakatalinang direkta sa tungkulin sa relihiyon ay nangangahulugang ang mga bakuran ng templo ay maaaring hindi hanong pakiramdam, tulad ng isang tahimik na santuaryo at katulad ng isang nakagaganyak na bazar sa mga oras ni Rurok. At pagkatapos ay merong may sakripisyo mismo, ang patuloy na stream ng handog ng kasalanan, mga handog sa kapayapaan, mga handog na sinusunog, at higit na nangangahulugang ang presinto ng templo ay epektibo din, isang higanteng pagpatay ng mga hayop ay ritual na sinuri, pinatay at nahanda ayon sa masalimuot na mga detalye na inilatak sa Biblia. Ang hangin ay magiging makapal sa amoy ng dugo at nasusunog na laman. Hindi ito morbid. Ito ay nakita bilang isang sagrado kinakailangang kilos ng pagbabayad sala at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang parang kung saan ipinahayag ang kanilang pananampalataya at ang kanilang kaugnayan sa banal na pinananatili ayon sa tipan. Ang manipis na dami ng pangaraw-araw at megasakripisyo ng pagdiriwang ay nangangailangan ng isang sopistikadong operasyon ng pamamahala ng maraming nanggahayop at tungkulin ng pari. Kaya, ang templo ay sabay na isang lugar ng malalim na espiritual na pakikipagtagpo sa Diyos, isang sentral na institusyong pampinansyal, ang pinakamataas na korte ng lupain, isang pangunahing pamilihan, at ang site ng pari-pareho, madalas na madugong, ritual na sakripisyo. Ang lahat ng mga pagpapaandar na ito ay hindi may hahambing na may ugnay sa kanilang pananampalataya, ang kanilang interpretasyon sa kalooban ng Diyos tulad ng naitala sa Biblia, at ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga napiling tao. Ito ay ang pisikal na puso ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Ang komplikadong, makapangyarihan, at malalim na naka-embed na sistema ay ang kapaligiran kung saan humagbang si Jesucristo, at hindi maiwasan, ang kanyang mga turo at kilos ay magdadala sa kanya sa direktang paghaharap sa mga atoridad na kinokontrol ang sentral na institusyong ito na hinahamon ang kanilang pag-unawa sa batas ng Diyos at ang tunay na likas na pananampalataya. Ang kanyang mga pagkikipag-ugnay sa loob at paligid ng templo ay magpapatunay na ilan sa mga pinakamahalagang sandali ang kanyang ministeryo na nagbubunyag na marami tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at misyon habang pinag-usapan niya ang ibang uri ng sakripisyo at isang bagong paraan upang lapiti ang Diyos. Ang isa ay hindi kinakailangang nakakulong sa isang pisikal na gusali o isang alay ng hayop, ngunit nakasentro sa pananampalataya sa kanya. Mga templo, para sa lahat ng kadakilaan at kahalagahan nito, ay naging isang focal point ng pag-iding at salunggatan ng tumpak dahil kinakatawan nito ang itinatag na pagkakasunod-sunod, ang katayuan ng na relihiyosong buhay at panlipunang buhay na itinayo sa paligid ng bahaliging batas, sakripisyo at tradisyon. Lahat ay pinaniniwalaan na nakaugat sa mga utos ng Diyos na naihatid sa Biblia. Ang pag-unawa sa masalimuot na mundo ng templo ng mga Hudyo, kasama ang timpla ng ritual, pananalapi, at pamamahala, ay tunay na nagpapaliwanag sa konteksto kung saan sinimulan ni Jesucristo ang kanyang ministeryo at hinamon ang itinatag na kayusang relihiyoso na nakasentro sa kanilang interpretas. Yan ang kalooban ng Diyos na matatagpuan sa Biblia. Ito ay nag-isudyok sa atin na isalang-alang ang mas malalim na kahulugan ng pananampalataya na lampas sa panlabas na kasanayan.
Ibinigay ang lahat ng aming na-explore tungkol sa malakas na institusyong ito, paano nakakaapekto ang makasaysayang papel ng templo sa iyong pag-unawa sa mga aksyon ni Jesus at ang landas sa tutong pananampalataya na inalok niya. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nahana, ang paglalakbay na ito nakapakipakinabang sa pagkakahawak ng mga komplikado ng Biblia at ang setting nito, mga garing mag-subscribe at buhay ng mga abiso upang hindi mo makaligtan ang aming susunod na video na naglalabas pa sa mga mahalagang paksang ito hanggang sa pagkatapos. Marco,